Sa mga nagtatanong dyan kung what happened daw, so ito yun ang sagot. Ano ko na lang, gagawin ko na lang ng video para isa na lang ang trabaho ko dito kaysa mag-reply ako sa inyo pa isa-isa. So ito yun ang update ni Mr. natin. Good morning guys, mag-breakfast tayo. Mayroon akong toast. Lagyan ko ng avocado. So, ito yung aking breakfast, lalo na pag malamig. Minsan, magluluto din ako ng rolled oats porridge. At saka, lagyan ko din ng hummus. Empty na pala to. So, tamang-tama na ito sa isang, sa isang toast. So, mag-update tayo kay Mr. guys. So, lagyan ko din ng feta cheese. Ito, paborito ko itong mga, itong klase na topping ko. Ilagay ko sa aking toast. Ayan. So, this is part 2 na update kay hubby. Na-discharge siya Saturday. So, today is his day 7. No, day 6 po. Saturday na-discharge siya 25. I mean, sorry. So, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, day 6 niya ngayon. So, anyway, naoperahan siya. It's a TORP. Yeah, TORP is a transurethral resection of the prostate. So, nakuha yung yung stone niya sa kanyang bladder, pero hindi lahat. Siguro mga less than half lang yon. At saka kinuha yung konti yung prostate niya, kinakat. So ginagamit niya ang TORP. TORP ang tawag yan for short sa transurethral resection of the prostate. Kasi mataas ang kanyang PSA level, it's about 218 yan. So kaya nga dinala sa John Hunter Hospital doon sa Newcastle, i-biopsy. So, maghintay kami ng 2 weeks. So, another 1 week more to wait. Tatawag yung doktor kasi dalawang klase yung cancer. Kasi yung yung prostate niya is a suspicious cancer yan kasi mataas yung PSA level. So, inabot ng 218. Grabe talaga. It's just up to the roof. And then, so doon sa Newcastle, sa John Hunter Hospital, so, yun ang laboratory for that test, cancer test, yan. So, marami akong narinig na mga from our friends and also from the doctor na, kasi he's already 83 years old. So, pag prostate cancer, magkaedad ka ng 83, so it's a bit weak. It's not very aggressive yan. So, tingnan natin. Fingers crossed, guys. So, pag 50 to 60, so very aggressive ang cancer. So, yung kay Mr. Hindi pa rin namin alam. Pero yung ang mga gossip na yung ang mga sabi-sabi na it's gonna be very weak cancer. It's not aggressive. So, ayun. Kasi na siya, 83 na siya. So, madala lang yan sa treatment. Either injection or tablet. You just feed that. Kung sa lalaki is testosterone. Yun ang tawag dyan na to slow your cancer in your body or to shrink the cancer. Yun ang tawag yan, just to slow the cancer.
testosterone. Ang hirap litukin. Ayan. So, yun ang update natin kay Mr. So, okay naman siya dito. Hindi na siya wala na siyang catheter. So, she's just peeing, just normal. Pero, yung first day niya talaga, pag, napaka painful at saka lumalabas yung ihi na hindi niya makontrol. Pero ngayon, okay na siya. From day 3, day 4, so okay na. It's just like a normal. Pero yung first day niya, second day, ang hirap. Then, pag mag-swell up talaga, yung niya, the neck of the prostate, so ang hirap umiri pag umihi siya. So, pag dito sa Australia, guys, dapat niya inirecommend sa doktor yung ibuprofen kasi makadamage sa kidney. So, it's not good. Kaya nga, pero yung Nurofen sa kanya is it help talaga kasi it's anti-inflammatory, pero it's not good for the kidney. Lang ang kanyang effect, yung Panadol lang, paracetamol. So, ayan. Maghintay lang kami muna kung anong result sa kanyang biopsy. Kasi ang report sa kanyang noong na-operahan siya is yung PSA level niya is very high and it's a suspicious cancer. So, ayan. Kaya nga guys, hindi ako busy talaga ako dito. Hindi ako makapag-reply sa inyong mga comment kasi busy. So, hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching.